Paano yan ngayon? Paano kayo makakaalis dun sa mansyon? Siyempre, ang drama ni Felix ngayon, torn between Melissa and Amorpe. Ikaw naman nakakaunawa, di ba? E di ikaw magbigay. At makikita nung Ophelia na yon na isa kang mabuting babae. Kaya tama lang yung desisyon ni Felix na ikaw mapangasawa niya. Bigyan mo naman ng kahihiyan ng sarili mo. Hindi kita kayang mahalin. Mahirap bang intindihin yun? Bakit hindi mo na lang kaya puntahan si Rebecca? Nandito pa siya sa Maynila at next week pa ang flight niya going to the States. Pwede ba huwag na natin pag-usapan si Rebecca? Ang ninong Mario mo, nag-i-invite na pumunta tayo sa 70th birthday party niya. At maaaring pag-usapan na rin namin yung pipili naming kakandidato sa darating na eleksyon. May napili na ba kayong tatakbong mayor sa Santa Elena? Gusto mo ba? Since nandito lang din naman ako, I'd rather make my stay good. Ang ganda naman ng bago mong maid. Di comedian, disgrasyada, yung manugang kong na-rape. Sana naman huwag niyong husgahan yung pagkatao ko dahil sa isang pangit na pangyayari na hindi ko naman ginusto. Kahit uminom ka pa ng dugo at lumaklak ng asido, nothing will change. Hindi kita matatanggap para sa anak ko! May nasabi sa akin yung mga maids kanina. Binastos ka rin ni Amorcita sa harap ng mga amiga niya. Sanay na naman ako. Lahat kaya kong tiisin. Kasi gusto ko ipakita sa kanya na matino akong babae. Na tamang desisyon mo na panindigan ako. At alam mo naman, lahat gagawin ko para sa'yo. Nakausapin ko siya. Hindi tama yung ginagawa niya ng ganun. Lalo na kung wala ako. Pumayag na nga ako na samahan siya dito eh. Pero hindi ibig sabihin yun. Pwede ka niya alipustahin. Felix, huwag na. Ayoko magmukhang nagsusumbong ako. Dadating naman yung panahon na magugustuhan niya ako eh. Alam mo, hindi ka naman mahirap mahalin eh. Balang araw makikita rin niya kung bakit patay na patay ako sa'yo. Ay, siya nga pala. Meron akong regalo sa'yo. Tignan mo din. Ang ganda naman ito. Bakit mo ko binala ng ganito kagandang damit? Eh, hindi ko naman ito magagamit araw-araw. Parang pang party. Eh, kasi may party talaga tayong pupuntahan. May birthday party tayong pupuntahan. Yung family friend namin. Maraming kilalang taong pupunta ron. Kasi nasa politika yung pamilya ni Tito Mario eh. Hindi naman yata ako bagay sa ganun. Ano ba? Gusto ko nga ipagmayabang sa kanila na ikaw yung asawa ko. Marapos maingit silang lahat. Kasi ikaw ang pinakamagandang babae doon. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong pagdalo. Ngayong gabi po ay isa ring selebrasyon dahil ako po ang inilagay na liderato ng ating Partido Kilos Bayan. Masaya ko pong inihahayag sa iyo na meron na po kaming napiling kakandidatong mayor sa Bayan ng Santa Elena sa nalalapit na eleksyon. Walang iba kung hindi ang kaisa-isang anak ni Governor Sebastian at ang aking inaanak, si Roberto Sebastian. Yeah. Happy birthday, Nino. Thank you. At maraming salamat sa mga bisita natin na pumunta rito. First of all, aaminin ko sa inyo, tinanggihan ko po itong posisyon na to. Pero napag-isip-isip ko na wala po akong karapatan na tanggihan ng aking bayan. Na minsan ko naman po na pagsilbihan nung ako'y konsehal pa noon. Tumira po ako sa Amerika ng mahabang panahon. But I'm back for good para maglingkod sa inyo. Pero siyempre bukod doon, inaalay ko ito sa isang babaeng
nagbigay ng dahilan sa akin para ako'y bumalik rito. Ang nag-iisang babaeng tunay na nagmamahal sa akin. And who could that girl be, Iho? She's right over there. Ang pinakamagandang babae dito ngayon. No one else but my lovely mother, Mrs. Rosana Sebastian. Alam niyo po, matagal na niyang pinapangarap ito na tumakbo akong mayor kasunod ng aking ama. Well, Ma, I'm here. I'm starting to fulfill your dream. Thank you. Sana po, suportahan ninyo po ako gaya ng pagsuporta ninyo sa ama at ina ko. Marami pong salamat at mabuhay tayong lahat. Happy birthday. Thank you. Okay, man. Happy birthday. Thank you. Sandali lang. Sige po. Iho, may I introduce Felix Rastro? He is the only son of Rowena and Nestor Rastro of the Rastro Mining Company of Santa Elena. Their family, especially their Amorcita Ofelia, is a very staunch supporter of our party and our candidate since the 90s. Felix, this is Roberto Sebastian, our next mayor. I believe we've met. Well then, good. Alam mo ba to si Felix bagong kasal lamang? And of course, that's his lovely wife, Melissa. Hi, Melissa. Actually, Mario, no need for pleasantries. Dahil matagal na namin kakilala ang asawa ni Felix. And I'm sure, hindi ka na interesado sa mga detalye, hindi ba? No. You look beautiful, Mrs. Rastro. Sana makahanap ako ng asawang kamukha mo. Well, unfortunately, nag-iisa lang si Melissa. Hindi ka na makakahanap ng kagaya niya. Iho, you should, ha? Dahil kailangan mo na maghanap ng isang magandang asawa dahil kakandidato ka na sa eleksyon. Pleasure meeting you, Roberto. Makakaasa ko kayo sa suporta namin. Excuse us. Wait. Pwede ba? Umayos ka nga. Andiyan ang asawa ni Melissa. Saan? Ay, Iho. Thank you. Padre. yes, thank you. I'm deeply sorry. Hindi ko alam na nandito pala si Roberto. Huwag mo naisipin yun. Wala yan. Excuse me. Iho, Felix, may sasabihin lang ako sa'yo. Melissa, excuse me. Sandali lang, Iho. Excuse us. Alam mo, marami tayong pag-usapan sa likod. Well, you improved a lot. Ganyan ba nagagawa ng isang gold digger? Alam kaya ng mayaman mong asawa na kinahasa ka ng ibang lalaki? Alam niya ho. At tanggap niya ako. Lumapit lang ba kayo sa akin para insultuhin ako? I'm just here to remind you na kahit ang ganda ng damit mo, matulis pa rin ang tingin ko sa'yo. Pasensya ka na, Melissa, kung inabala ka ng asawa ko. But you do look beautiful. Thank you. Excuse me. O sana,
tigilan mo na si Melissa. Asawa na siya ni Felix Rastro. Ang mga Rastro nagbibigay sa atin ng malaking pera para sa ating partido. Kaya huwag mo siyang babastusin. O, saan yung magaling mong asawa? Parang wala siya dito, ah. Ba't hindi ka niya iniiwan? Alam mo ba, malingat lang eh. Baka may umagod pa sa yung iba. Hindi ako ganong klaseng babae, Roberto. Pwede ba umalis ka na lang? Ayoko makita ni Felix na magkasama tayo. Nagsiselos mo siya sa akin? O nai-insecure siya sa akin dahil mas matagal tayo at ako ang unang lalaking minahal mo. Baka naman iniisip niya may nararamdaman ka pa sa akin. Like the saying goes, first love never dies. Hindi yung totoo para sa akin. Melissa, ginugulo ko ba ni Roberto? Hindi. Hindi ka na. Uwi na tayo. Anong pinag-usapan niyo ni Roberto? Hindi naman importante yun. Tungkol lang sa, sa politika. You know what? Hindi ko alam kung anong basis ng Tito Mario para piliin siya for mayor. Nagkataon lang nakilala yung tatay niya. Personally, I don't think he will be that effective. Mayabang tsaka napaka-presko. Well, Felix, malalaman natin yan kapag nakaupo na siya sa posisyon. Ay, tsaka isa pa, bakit siya dikit ang dikit sa'yo? Tsaka bakit niya hinalikan yung kamay mo? Kung wala lang tayo sa party, sinapa ko na yun. Huwag na mainit ang ulo, ha? Huwag mo na pansinin yun. Umuwi na lang tayo. Teka. Yung bag ko naiwan ko sa loob. Samahan na kita. Hindi. Ako na lang. Ako na lang. Bilis lang to. Buti naman nakipagkita ka sa akin bago ka umalis papuntang States. Nahihirapan nga akong bumalik sa Sanfong eh. Ano na lang sasabihin sa akin ng parents ko? Nainiwan ko dito si Roberto sa Pilipinas. At wala man lang ako nagawa para isave ang marriage namin. Mahal mo ba siya? Sheila, hindi ako magkakaganito kung hindi ko mahal si Roberto. Nawala na nga ako ng hiya sa sarili ko, pero nandun pa rin ako para sa kanya. Hindi ko na talaga kinayang huli namin pag-aaway. Ito ba hinahanap mo? Salamat, bag ko yan. Bakit tayo bibigay sa akin yung bag ko? Wala ka na ba talagang nararamdaman sa akin? Kahit konti lang. Roberto, lasing ka na. Naghihintay sa akin yung asawa ko. Melissa, tinatanong kita. Hindi mo na ba talaga ako mahal? Kasi ako mahal na mahal pa rin kita eh. Roberto, wala na nga ako nararamdaman para sa'yo. Tapos na tayo. Please, tigilan mo na ako. Sa isang kondisyon. Alam mo, dapat di ka umalis sa poder ng asawa mo. Baka maghanap ng ibang babae yun. Wala naman daw siya ibang babae. Lalaki yun, no? Tapos, wala ka pa sa tabi niya. For all you know, baka nasa beer house yun at may kahalikang ibang babae. O baka balikan niya yung ex-girlfriend niya. Ano
ginagawa mo? May asawa ako! Mahiya ka nga sa sarili mo? I'm sorry. Please, huwag ka naman magalit sa akin. Please. I'm sorry. Hindi kasi kita kayang kalimutan eh. Nagsisisi na ako sa ginawa ko sa inyo. Dapat hindi kita iniwan. Hindi mo ko iniwan. Hindi ko makikilala si Felix. Si Felix lang ang tunay na nagmamahal sa akin. Roberto, tama na. Tigilan mo na ako, please. Melissa, Melissa, please. Tiwan mo nga ako. Please, Melissa. Roberto! Tignan mo, bitaw ulit. Bitaw mo yung asawa ko! Hello, Mama. Tinatawagan ko si Roberto pero hindi niya sinasagot ang tawag ko. Kamusta na siya? Nasaan siya ngayon? Andito kami sa birthday ng ninong niya. Pero parang hindi ko siya mahanap eh. Galit pa rin ba siya sa akin? Parati naman siyang galit sa'yo. Alam mo, Iha, mas maigi pa na bumalik ka na sa amin. Sa town. Kasama ng asawa mo. Kasi kailangan ka niya ngayon. Lalong-lalo na pumayag siya para tumakbong mayor. Sige na, please. Pwesto na sasaksan ako! Felix! Felix, tama na! Felix, ano ba? Oo, anak niyo po nakikipag-away sa labas. Ha? Ano ka mo? Yung anak niyo po nakikipag-away sa labas. What? Tama na! Ano? Felix! Anong nangyari? Felix, tama na! Roberto? I'm so sorry, Felix. Hindi na ito maulit. Pagsabihan niyo yung anak niyo, tigilin na yung asawa ko! Look what you did to my son! Dali natin siya sa ospital. Felix naman, dapat hindi mo na pinatulan si Roberto. Nakainom nga yung tao. Yun na nga eh. Nakainom siya. Baka kung anong gawin niya sa'yo. Tsaka sa ba, ano bang pinag-uusapan niyo? Ano ba nangyari sa inyo? Ayoko na pag-usapan, please. Melissa, gusto ko malaman kung bakit hawak-hawak niya ang kamay mo kanina. Sinampal ko siya. Pagkatapos niya ako nakawan ng halik. Hinalikan ka niya? Tartado yun. Saan ka pupunta, Felix? Kakausapin ko lang siya. Hindi na tama itong ginagawa niya eh. Una pinigilan ka niya noon bago tayo kasal. Tapos ngayon halikan ka niya. Pambabastos na sa akin yun eh. Felix, huwag mo na ulit patulan si Roberto, please. Umuwi na lang tayo. Huwag mo na siya isipin. Hindi naman siya mahalaga sa buhay natin, di ba? Ano ba yung pumasok sa utak mo? Suntukan ka sa parte ng ninong mo. Ang dami-daming importanteng tao doon. Lalo nagka-announce pa ng kandidatura mo. Then they see you beating somebody like Felix Rastro. Nauna naman siya sumapak sa akin. Gumanti lang ako. Pero bakit ka nga niya sinapak? Son, is it true na kaya nagalit sa'yo si Felix dahil hinalikan mo ang asawa niya? Opo, Mama. Hindi ko napigilan ang sarili ko dahil mahal ko pa rin si Melissa. Tama ba itong natidinig ko? Salita ng isang may asawa? Ano ka ba? You should have kept it to yourself. At dapat hindi mo na siya inalikan pa. Ma, lasing lang ako nang kaya ko nagawa yan. And besides, kahit hindi ako lasing, hahalikan ko pa rin siya. Tama ba ang narinig ko? May hinalikan ka? Sino tong babaeng to? Pag ginagawa mo rito, hindi ba dapat nasa States ka na? Hindi naman siguro kaluluwa tong kaharap mo. Ang galing mo rin. Wala pa akong ilang araw na nakakaalis may babae ka ng kahalikan. I can imagine ko isang buwan na kung wala. Sabihin mo sa akin kung sino tong babaeng to. Rebecca, it's just a random girl sa party kanina. Lasing to si Roberto.
And this girl made the first move on him. Kaya pinatulan mo rin. Papa, sabihin niyo sa akin kung sino tong babaeng kahalikan niya nang maisampal ko sa mukha niya na may asawa na tong lalaking to. I'm sure she's a cheap slut. She's not a cheap slut. At pinagtatanggol mo pa! Sabihin mo sa akin kung sino siya! Enough of this, Rebecca. Darating mo lang. Why not rest for a while? Itulog na natin itong issue na to. Hindi naman ito importante. Rosana, samahan mo na siya sa kwarto niya. Rosana, huwag mo sasabihin kay Rebecca na si Melissa hinalikan ni Roberto. Baka mag-iskandalo pa yan. And we can risk that right now. Oh, bakit ka ganyan? Ba't ang tahimik mo? Ano bang iniisip mo? Yung nangyari sa party? Mahal na mahal ka siguro ni Roberto. Sa bagay. Patagal din yung pinagsamahan niyo eh. Nagsiselos ka ba, Felix? Mahal mo pa ba siya? Ano bang klaseng tanong yan? Kasal na tayo. Oh, pero meron pa bang natitira dyan sa puso mo para sa kanya? Kinausap na naman ba ni Mama yan si Rebecca, ha? Na bumalik dito? Nanggugulo lang yan dito eh. Mag-aaway lang kami rito. Roberto, kailangan mo si Rebecca. Now that you're running for mayor, kailangan mo ng asawa. But she's not an ideal wife, Papa. Who cares? Kung ideal siya o hindi. Ang importante, kailangan nasa tabi mo siya. Kailangan makita ng mga tao na may asawang sumusuporta sa'yo at dahil yun ang gusto nila. You have to attain a certain level of image na acceptable sa bahay na ito. Hindi yung nakikita ka nakikipaghalikan sa asawa ng ibang lalaki. At hindi ka rin pwedeng sabihan babaero ka dahil isa kang taong may asawa. Listen to me, son. Whether you like it or not, kailangan mo si Rebecca. Kailangan mo siya para iboto ka ng mga tao dito. Felix. Minahal ko noon si Roberto. Pero sinaktan niya ako. Sabi ko noon, hindi na ako makahanap ng lalaking katulad niya. At hindi na rin ako maniniwala sa pag-ibig. Pero nang dumating ka sa buhay ko, nag-iba na yung pananaw ko. Nagagawa ko yung mga bagay na hindi ko akalaing magagawa ko. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Melissa, ikaw ang una't huli kong iibigan. Limang lang sa akin si Roberto kasi ikaw ang first love niya. First love nga siya. Pero ikaw naman ang greatest love ko. Ayaw ka na magselos, ha? Hindi bagay sa'yo. Wala na makakabuwag pa sa atin. Totoo ba tong chismis na narinig ko na hinalikan daw ni Melissa si Roberto sa isang birthday party? Ano? Ex pala niya si Roberto Sebastian, no?
Pare-pareho ang taste niya sa lalaki. Rich and powerful. What's your point? Baka naman in love pa si Melissa sa Roberto yan. Ako ang asawa mo! Akin lang yung mga labi mo! Asawa nga kita, Rebecca. Pero sa papel lang yun. Tatabihan kita sa kama. Pero hindi ibig sabihin nun, ay sa tabi mo na ako matutulog. Ma'am Melissa, may naghahanap po sa inyo sa labas. Ayaw pong pumasok eh. Inaakit mo ba ang asawa ko? Hinalikan mo ba si Roberto? Pagsabihan mo yung asawa mo na makontento sa'yo para hindi siya naglalasing at nanghahalik ng ibang babae. Noon pa lang, malandi ka na!